Mga kaboses, isang napakagandang araw na noon po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. No? Ngayon po araw mga kaboses, for this episode po, pag-uusapan po natin mga kaboses, ito pong mahalagang puntos mga kaboses na, na isiniwalat po no, ng isa pong former PNP general mga kaboses at ngayon po ay mayor po ng Baguio na si Mayor Benjamin Magalong, mga kabos, o retired General Mayor Benjamin Magalong, mga kabos. Kasi po, meron po siyang isiniwalat no? Regarding po kung bakit, ano nga ba ang rason, kung bakit patuloy po no, ang pagsuporta ng taong bayan sa pamilyang Duterte, mga kabos. Despite po mga kabos, sa mga isyong kinakaharap po nila no, ng mga Duterte, unang-una, dinakip si former President Duterte sa The Hague, mga kaboses, no? Dahil po sa kasong crimes against humanity. Mukhang malala po yun, no? Na akusasyon, mga kaboses, dahil po sa kanyang liderato sa panahon po, mga kabos, na inimplementa yun pong polisiya ng war on drugs, no? Mga kaboses. Pangalawa po dyan, ito pong alleged corruption na kinakaharap po ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Kaya po humaharap ito ngayon sa impeachment trial. Ngunit, ano nga ba yung obserbasyon nito pong mga tao, mga kaboses, kung bakit patuloy pa rin ang kanilang tiwala? No? Sa kakalabas lang po ng mga surveys, mga kaboses, pinapakita po ng taong bayan na may tiwala pa rin sila sa mga Duterte, mga kabos. At ito po ang obserbasyon ngayon ni Mayor Magalong. Papanoorin po natin itong video interview, mga kaboses, ni Mayor Magalong, at alam ko po no na itong mga tao na ito ay kapag nagsalita talagang may credibility, mga kaboses, no? Talagang mapapaniwala tayo kasi alam po natin ang record ng mga taong ito. Isa po ito sa mga idolo ko, mga kaboses, no, na mayor, dahil po sila po yung mga mayor kagaya ni Bico Soto, mga kaboses, na talagang advocate no sa good governance. Ibig sabihin walang korupsyon, mga kaboses, sa kanila pong panunungkulan bilang alkalde po ng kanilang mga bayan o mga cities, mga kaboses, no? Kilalanin po muna natin. Ito pong si Mayor Benjamin Magalong. Again, sinabi ko po kanina, isa pong retired police general, mga kaboses. At syempre, kilala rin po ito, mga kaboses, dahil siya po yung noon, kung matatandaan niyo po yung Mama Sapano, mga kaboses, no? Yung SAP 44 na bakbakan noong 2015, mga kaboses, isa po siya sa head, no? O nanguna sa pag-iimbestiga bakit nangyari yung palpak, mga kaboses, na operasyon po ng PNP, mga kaboses. At kilala rin po ito during po sa police career ni Mayor Magalong, ay kilala ito sa kanyang integrity and transparency, mga kaboses. At of course, no? At ang kanya pong mga advokasya bilang mayor, good governance and anti-corruption, kilala po siya, urban renewal and environmental sustainability, lalo na po ang traffic decongestion and digital transformation sa kanila pong syudad, sa Baguio City, mga kabos. At lalo na po, no, nung panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte, naging inappoint po siya upang maging contact tracing czar, mga kaboses, during COVID-19 pandemic po, no? Dahil po, mga kaboses, sa epektibo na estratehiya, no, sa pag-contact trace po, mga kaboses, nung mga na tamaan po ng COVID doon sa Baguio City, mga kaboses, at pabilis po na naagapan dahil po sa kanyang political will bilang mayor po sa Baguio City. Now, pakinggan po natin ito pong statement niya kung bakit nga ba, no, ang mga tao ba'y natatakot, no? Mga kaboses, natatakot lang, kaya sinabi nila ito sa mga survey firms na may tiwala sila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi ito, first hand dito na nalaman ni Benjamin Magalong, first hand na observation ni Mayor Benjamin Magalong. Narito pong isang interview niya, mga kaboses, sa Bilyonaryo Channel. Ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. No? Takot lang. No? And then when I started campaigning and doing the house to house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente?
ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre, kita mo naman kung paano kung isa na dinidisrespect na ni PRRD si Pope, pati nga yung Panginoon natin, dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre, sabi ng mga Duterte kami. And tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayo yung mga narco-politics at mga maralaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drug. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue, sabihin ko. Yeah. Ayun, mga kaboses, yun po yung statement ni Mayor Magalong, no? Ang safety, mga kaboses, no, ng panahon ng Administrasyong Duterte. Alam po natin na pinakaunang concern po ng ating bansa, ito pong safety, di ba? Mga kaboses, ito pong talagang kampante po tayo na maglakad na 10 oras ng gabi. Kaya na sinabi niya, example niya po yung mga madre, mga kaboses, na kampante po sila na dumaan sa kalsada, no, kahit 10 oras ng gabi o anong oras na mga kaboses sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, kasi alam po natin yung action doon eh. Marami pong natatakot talaga sa Administrasyong Duterte. At kung kilala po natin si former President Rodrigo Roa Duterte, ano po niyan eh. Wala po yung inuurungan, wala po yung kinikilingan, mga kaboses. Kapag siya po yung nagsalita talaga, mga kaboses, ay totohanin talaga niya yan, no? Mga kaboses, kung sinabi niyang talagang matutsugi kayo dyan, no? Kung pagpatuloy niyo yung paggamit ng droga, patuloy kayo sa paglaganap ng krimen, no, sa ating bansa, patuloy kayong sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ay thank you ka talaga, no? Mga kaboses. So yan po, no? Yung na-maintain noon, yung kultura po ng ating security, mga kaboses, sa kanya pong panunungkulan. Kaya isa po yan sa mga reason bakit po marami mga tao ang gusto pong bumalik ang mga Duterte. Dahil po sa ideolohiyang dala nila sa mga pulisiya nila. Although talaga ni former President Duterte, no? Napaka kulit, no? Mga kabos, dahil po seryoso po ito sa kanya pong advokasya, mga kabos. At mismong yung kilalang mayor, no, na advocate po sa anti-corruption, mga kaboses, ay nasabi po niya ito based po, no, sa kanya pong survey na isinagawa. Kapag nagtanong-tanong ka kasi sa mga tao, doon mo malalaman, mga kabos, ano ba yung mga rason? Bakit nyo talaga susuportahan pa yung mga Duterte? Ang dami ng kaso eh. Bakit nyo susuportahan pa rin si former President Rodrigo Roa Duterte kung alam nyo namang masamang tao yun, di ba? Mga kaboses, so doon tayo nagtataka, no, kung bakit patuloy pa rin ang suporta ng taong bayan. At kung matatandaan po ninyo, sa panahon po natin ngayon, wala po tayong naririnig compare doon, mga kabos, noon, no, na meron pong pinakita mga narco-list, no, si former President Rodrigo Roa Duterte at lahat po ng mga involved na mga politicians ay talagang isinapubliko niya, mga kaboses, di ba? At ngayon, wala tayong naririnig na ganyan, no? Mga kaboses, wala po tayong naririnig na tinakot yung mga gumagawa ng mga illegal na mga aktibidad, mga kaboses. Ang parang silent lang eh, di ba? Mga kaboses, kaya marami tayong nakikita ngayon sa TV na marami pong nabibiktima, mga kaboses, na mamatay ng walang kasalanan, mga kaboses, dahil biktima po sila sa mga kriminal, no? Na talagang parami ng parami po ang kriminal ng ating bayan, mga kaboses. Marami hitak po ang droga, di ba? Marami po mga nasisira mga buhay ngayon dahil sa droga, marami po mga nangyayari na kawan. Kaya nga po, yung latest news, no, mga kaboses, na mismo ang United States ay pinag-iingat po ang kanilang mga mamamayan, kanila po mga US citizen, dito sa Pilipinas, no, na may travel warning advisory po na inilabas ang US, mga kaboses, na sinabi sa kanilang mga tao, mga mamamayan nila doon, mga kaboses, mga US citizen, na mag-ingat kayo sa Pilipinas kasi ang status doon, marami po ang mga high-profile cases, no? Marami raw high-profile cases dito sa Pilipinas. Mga crimes, mga kaboses, no? Na mga nangyayari, nakawan, terorismo,
at iba't iba pa po mga kaboses. Kaya pinag-iingat po nila at yan po ay nakakahiya mga kaboses na dahil baka wala pong mga baka po ma-discourage yung mga turista na bumisita dito sa Pilipinas, mga kaboses, na sana'y makakatulong po ang ating turismo sa pagunlad po ng ating ekonomiya. Pero dahil po sa travel advisory na yon, syempre matatakot ka, di ba? Nilagay kasi doon, mga kaboses, na talamak raw po yung krimen dito sa Pilipinas. Grabe ang terorismo, mga kaboses. At hindi po safe ang Pilipinas for sa kanila mga kabos, but safe, but kailangan po na maging mapagmatyag talaga sa paligid, no? But sa ang travel warning advisory na yon mga kabos, meron talaga yung epekto dito sa ating bayan. Compare po natin noon, no, mga kaboses, dahil po nafi-feel po ng taong bayan na secured sila. Kayo po mga kaboses, ano po yung reaction at opinion po ninyo regarding po sa ating napag-usapan na issue ngayong araw, mga kaboses? Yan po ang statement ni Mayor Magalong, no, mga kaboses. Kayo po, ano po yung masasabi ninyo? Kayo po ba'y nagtitiwala pa rin sa mga Duterte? Kung oo, bakit? Ilagay niyo po sa comment section. At kung hindi naman, bakit? No? At maging respetado po tayo dyan po sa comment section, mga kaboses. Para po, ma-maintain po natin yung kapayapaan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. At ako po si Kaboses Wins. At ito pong Standpoint Analysis. God bless po and bye-bye.